Ayon sa sinaunang Sumerian cuneiform tablets, ang pinagmula ng sangkatauhan ay hindi isang simpleng ebolusyon, kundi bahagi ng isang napakalaking proyekto, isang resource extraction mission sa isang magulong sinaunang mundo. Dumating sa Earth ang mga Anunnaki, isang mataas na uri ng sibilisasyong extraterrestrial upang iligtas ang kanilang sariling planeta, ang Nibiru. Nasa bingit na ito ng pagkasira. Ang kanilang atmosfera ay humihina na at ang tanging solusyon ay napakaraming ginto para mapatatag uli ang kanilang kapaligiran. Upang pamahalaan ang operasyon, itinalaga ni Haring Anu ang kanyang dalawang anak, si Enlil, ang namahala sa ibabaw ng mundo, nakatuon sa disiplina at kaayusan. Samantalang si Enki, ang kanyang kapatid, ang humawak sa mga laboratorio. Isang sayantipikong may malalim na pag-uusisa sa kalikasan ng buhay sa loob ng libu-libong taon. Ang mga mabababang ranggo, yung worker gods, ang nagsagawa ng mabibigat na paghuhukay. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na nila kinaya ang hirap. Nag-alsa sila. Isang marahas na rebelyon ang nagpatigil sa buong misyon. Sa gitna ng krisis, isang mundong unti-unting namamatay at isang lakas ng manggagawang naghimagsik. Napilitan ang mga Anunnaki na pumili. Iiwan ba nila ang ginto o lilikha sila ng bagong manggagawa? Si Enki ang nagmungkahi ng solusyon. Napansin niya ang mga primitibong nilalang na gumagala sa Earth, mga sinaunang hominins. Para sa kanya, ito'y maaring gawing genetic chassis, isang base na maaaring baguhin upang maging mas mataas na uri ng nilalang. Gamit ang kanilang advanced na teknolohiya, pinagsama ni Enki ang kanyang sariling essence sa DNA ng mga nilalang na ito. At dito isinilang ang Adamu, isang bagong species. Ngunit, malinaw ang utos ni Enlil. Ang mga bagong nilikhang tao ay dapat manatiling mga kasangkapan lamang. Sapat ang talino para sumunod, ngunit walang sapat na kamalayan upang magtanong o lumaban. Ngunit may problema ang disenyo. Sa pagbibigay ni Enki ng talino mula sa kanilang lahi, hindi niya sinasadyang mabigyan ang tao ng kakayahang magkaroon ng kamalayan. Sa mga sinaunang tala, ang Eden ay hindi simpleng paraiso, kundi isang mataas na seguridad na pasilidad sa Mesopotamia. Isang outdoor laboratory kung saan minamanmanan ni Enlil ang kanyang proyekto. Habang pinagmamasdan ni Enki ang kanyang mga nilikha na tinatratong parang hayop, unti-unti siyang nabahala at doon siya ay nagpasya. Nilabag niya ang utos ng kanyang kapatid. Palihim niyang binago ang DNA ng tao, pinayagan niya ang reproduksyon at higit sa lahat, binuksan niya ang kamalayan ng tao, ang kakayanang mag-isip, magdesisyon, at kumilos ng malaya. Nang matuklasan ito ni Enlil, itinuring niya itong isang pagkakamali, isang kontaminasyon ng proyekto. Ang mga dating sunod-sunuran ay naging mga nilalang na may sariling kalooban. At dahil dito, pinalayas ang mga tao mula sa Eden. Itinapon sila sa mabagsik na mundo. Inaasahang hindi sila mabubuhay. Ngunit nagkamali siya. Ang regalong kamalayan ang naging simula ng ebolusyon ng sangkatauhan. Nabuhay ang tao, dumami, at nagtayo ng sariling mga sibilisasyon, malaya sa kontrol ng mga Anunnaki. Habang lumalakas ang sangkatauhan, lalong naging mapanghinala si Enlil. Para sa kanya, hindi na ito simpleng resource, kundi isang banta. Upang burahin ang lahat,
Nagpasya siyang gamitin ang kalikasan bilang sandata. Isang napakalaking baha ang kanyang ipinag-utos. Isang dilubyong maglilinis sa mundo at magwawakas sa sangkatauhan. Tinipon niya ang konseho ng mga Diyos at pinusumpa ang lahat. Walang sinuman ang magbibigay babala sa mga tao. Ngunit si Enki nakahanap ng paraan. Hindi siya maaaring magsalita sa tao. Ngunit walang batas na nagbabawal na magsalita sa isang bagay. Lumapit siya sa isang kubong yari sa tambo. Sa loob nito ay naroon ang isang tao, si Susudra. At doon ibinulong ni Enki ang babala. Hindi sa tao, kundi sa dingding. Narinig ito ni Susudra. Ibinigay ni Enki ang eksaktong plano kung paano gumawa ng isang sasakyang magliligtas sa buhay sa gitna ng delubyo. Dumating ang baha, nilamon nito ang buong mundo, ngunit nang humupa ang tubig, may natira. Ang sasakyan ni Susudra, nadala ang buhay, ang pag-asa at ang lihim na plano ni Enki. Dahil sa isang bulong, nabuhay ang sangkatauhan. Sa huli, napagtanto ni Enlil na hindi niya kayang sirain ng tao. Iniwan ng mga Anunnaki ang mundo. Ngunit ayon sa mga tala, may iniwan silang bakas sa ating DNA. Isang bahagi na nagtutulak sa tao na sumamba at matakot. Ngunit tinapatan ito ni Enki. Binigyan niya tayo ng kakayahan mag-isip ng malaya at hanapin ang ipinagbabawal na kaalaman. At hanggang ngayon, dala-dala natin ang digmaang iyon. Sa loob mismo ng ating isipan, ang kamalayan ng tao, ang huling pamana ng isang Diyos na piniling iligtas ang kanyang nilikha kahit laban sa sarili nilang lahi.